Sigaw ng mga manggagawa sa Hyundai Optoelectronics sa Tongxiang City, bayaran ang aming sahod. Ilang buwan na raw silang nagtatrabaho pero wala pa ring natatanggap na bayad mula sa kumpanya. Dahil dito, nagwelga sila simula Abril 28 at kinabukasan, dumiretso na sa harap ng lokal na pamahalaan para magprotesta. Pero imbes na solusyon, ilan sa kanila ay agad dinampot ng pulis. Sa gitna ng gutom at takot, marami ang patuloy pa ring nanindigan. Sabi ng isang manggagawa, mahigit 1,000 silang nagprotesta pero wala pa ring malinaw na tugon. 6 na buwan na kaming walang sahod. Ang boss namin ay sobrang dami ng utang. Matagal na dapat isinara ang pabrikang to, aniya sa panayam mula sa isang dayuhang media outlet. Tanong ng marami, makatarungan bang hulihin ang mga taong humihingi lang ng sahod na pinaghirapan nila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga ulat, hindi lang ito ang nagaganap na kilos protesta sa China. Sa parehong linggo, Abril 27, nagwelga rin ang mga manggagawa sa Shangda Electronics sa Suining, Sichuan Province. Hindi rin kasi sila nababayaran, pati kontribusyon sa Social Security, atrasado pa mula pa Hunyo 2023. Sabi ng mga manggagawa, wala pa silang natatanggap na kahit isang sahod ngayong taon. Ang Shangda Electronics ay isang kumpanyang kilala sa paggawa ng flexible printed circuits at may mga planta sa iba't ibang bahagi ng China gaya ng Shenzhen, Guangdong, Hubei at Sichuan. Noong Setyembre 2024, nagwelga rin ang mga empleyado nito sa Hubei dahil sa parehong problema na hindi pagbabayad ng sahod at benepisyo. Sa Chongqing naman, sumiklab din ang galit ng mga construction workers sa 2077 Cyber City Project. Mula Abril 26 hanggang 27, halos araw-araw silang nagpupunta sa himpilan ng pulis para lamang humingi ng kanilang sahod na hindi pa rin binibigay. Ilang linggo na raw silang nagtatrabaho ng walang bayad, kaya napilitan silang magprotesta at humingi ng tulong sa pamahalaan. Abril 28, mahigit 10 migrant workers ang nagtipon sa isa pang proyekto sa Xi'an para ring ipaglaban ang kanilang hindi pa naibibigay na bayad. May mga banner silang dala at halatang bugbog na sa pagod at gutom. Isa sa kanila ang nagsabing, "Simula pa ng Lunar New Year kami nagtatrabaho, pero hanggang ngayon wala pa kaming natatanggap kahit pamasahe o pangkain." Sa kabila ng mga panawagan, nanatiling tahimik ang mga opisyal ng kumpanya at ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa mga record, ang Hyundai Optoelectronics ay may kaso sa korte dahil sa hindi pagbabayad ng utang na umaabot sa 16.9 milyong yuan. Ayon sa pamunuan ng pabrika, na-freeze raw ang kanilang account dahil sa kasong isinampa ng isang supplier. Pero para sa mga manggagawa, hindi sapat ang dahilan na ito. Ang tanong nila ay kailan ba talaga sila babayaran? Dahil sa mas pinatinding epekto ng trade war sa pagitan ng China at Amerika at sa bumabagsak na ekonomiya, dumarami na ang mga kumpanyang hindi na nakakabayad ng tamang sahod. Mula sa electronics hanggang construction, pare-pareho ang hinaing ng mga manggagawa na gutom na sila pero patuloy pa rin silang pinagsasamantalahan. Habang tumatagal ang tensyon sa pagitan ng dalawang superpower, malinaw na ang mga ordinaryong manggagawa ang unang naaapektuhan. Sila ang nawawalan ng trabaho at sila rin ang nagugutom. Noong umaga ng Abril 30, ilang migranteng manggagawa ang umakyat sa bubong ng isang construction site sa Xi'an upang iprotesta ang hindi pa nababayarang sahod. Ayon sa kanila, ilang araw na silang pumunta sa lokal na gobyerno ng Xi'an upang humingi ng tulong, ngunit wala silang natanggap na solusyon. Sa desperasyon, pinili nilang magprotesta sa ibabaw ng isang gusali. Isang babae ang naospital matapos mawala ng malay dahil sa init at pagod. Hindi lang ito ang naganap na protesta sa mga manggagawa. Noong Abril 25 sa Inner Mongolia, nagtipon-tipon rin ang ilang construction workers sa tuktok ng isang gusali upang ipahayag ang kanilang saloobin ukol sa hindi pa nababayarang sahod. Marami sa kanila ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa social media, tulad ni Edison, isang manggagawa na nagsabing hindi pa siya nababayaran ng higit 70,000 yen mula pa noong 2012, pati na rin ng iba pang mga manggagawa mula sa Chongqing at iba pang mga lugar sa China. Ilan sa kanila ay umabot ng 3 taon nang hindi natanggap ang kanilang sahod.
Ayon sa isang analyst ng issue, si Ji Fong, na isa sa mga leader ng 1989 student movement, nagbigay siya ng insight ukol sa kalagayan ng mga negosyo sa China. Ayon sa kanya, ang mga negosyante ay nagsabi sa kanya na sobrang hirap na nilang magpatakbo ng negosyo at madalas ay nauubusan na ng pondo. Ipinahayag nila na sa halip na magpatuloy, ay mas gusto na lamang nilang makulong kaysa magpatuloy pa sa hindi makatarungang kalagayan. Ang mga manggagawa, kapag hindi nababayaran, ay dumadaan sa mga gobyernong ahensya upang magprotesta. Pero kapag naganap ang mga protesta, madalas ay kailangang mangutang ang mga negosyo upang makabayad sa mga manggagawa na kung hindi ay maaari silang maparusahan. Ayon kay Jiong, ang sitwasyon sa trabaho ay hindi lang masama mula nang magsimula ang trade war ng China at US, kundi nagsimula ng lumala mula noong matapos ang pandemya. Ang mga negosyo ay umaasa na magkakaroon ng pagbawi matapos ang pandemya, ngunit sa halip ay dumating ang mga retaliatory tariffs mula sa Estados Unidos. Ayon kay Wu Aju, ang direktor ng China Issues Research Center, ang ekonomiya ng China ay patuloy na lumalaki, ngunit ang paglago nito ay mabagal, ang consumption ay mahina at ang job market ay patuloy na lumalala. Ang mga tariffs na ipinataw ni Pangulong Trump ay nagpapalala sa ekonomiya ng China. Dahil dito, maraming mga negosyo ang nahirapang magbayad ng sahod at nagsimula ng magbawas ng mga empleyado. May mga ulat mula sa Bloomberg at Goldman Sachs na nagsasabing ang mataas na tariffs na ipinataw sa mga produktong Chinese ay maaaring magresulta sa pagkawala ng hanggang 20 milyong trabaho o mga 3% ng buong workforce ng China. Habang dumami ang mga naghahanap ng trabaho at ang mga kompanya ay nagbabayad lamang sa huling sandali, ang sitwasyon sa ekonomiya ng China ay tila patuloy na lalala. Habang patuloy ang pagbagsak ng ekonomiya ng China, nagiging mas malala ang pagkabahala at hindi pagkasiyahan ng mga mamamayan, pati na rin ng mga miyembro ng Partido Komunista ng China o CCP. Si Xi Jinping, ang Secretary General ng CCP, ay tinuturing ang trade war bilang isang pagkakataon upang mapabago ang sitwasyon at ginagamit ito para maghanap ng kalaban sa labas at mapalakas ang suporta sa loob ng bansa. Inilatag ang mga hakbang upang mapatatag ang trabaho, negosyo at ang merkado na nagpapakita ng mga kahinaan ng China sa global supply chain at mga problemang kinakaharap sa kalakalan, trabaho at real estate. Ayon kay Professor Sang Guang ng Nanhua University sa Taiwan, patuloy na inuukit ng CCP ang mga pangunahing layunin ng stabilidad at pakikibaka. Ang una ay nakatutok sa pagpapatatag ng ekonomiya at kaayusan sa loob ng bansa, habang ang ikalawa ay patuloy na tinatalakay ang kompetisyon sa mga makapangyarihang bansa sa usapin ng foreign affairs. Ngunit makikita ang malaking agwat sa pagitan ng mga layunin at mga resulta ng kanilang mga patakaran na nagiging sanhi ng mga pagkakasalungatan. Sa harap ng mga suliraning ito, ang CCP ay nagsasagawa ng mahigpit na mga hakbang upang panatilihin ang kaayusan, ngunit patuloy na nakakaranas ng matinding mga problema ang mga manggagawa. Ayon sa Bloomberg, isang uri ng nasyonalismo ang lumalaganap sa China dahil sa taas ng tariffs na ipinataw ng Amerika. Isang 145% na tariff ay maaaring magpahinto ng kalakalan sa pagitan ng China at Estados Unidos na siyang nagpapalala ng sitwasyong pang-ekonomiya sa China. Habang tumataas ang presyon sa ekonomiya, maraming Chinese na negosyante ang nagsasabing halos imposibleng kumita at ilang beses nang iniiwasan ng CCP ang usapin ng negosasyon ukol sa tariffs sa mga pampublikong pahayag. Gayunpaman, ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, hindi nakikinabang ang CCP sa pagpapakita ng matinding tindig laban sa Estados Unidos. Sa kabila ng mga denial ng China, patuloy pa rin ang mga epekto ng mataas na tariffs sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan at ang mga protesta ay hindi humihinto. Bago pa man magsimula ang tariff war, maraming mga welga at protesta na ang naganap sa China dahil sa hindi pagbabayad ng sahod sa mga manggagawa. Isang halimbawa ay ang Shandong Taishan Steel Group na nahulog sa utang at nagdulot ng mga protesta sa kanilang opisina at pabrika noong Pebrero 17. May mga video na kumakalat na nagpapakita ng mga tao na nagtutulungan upang mapilitang bayaran sila,
pati na rin ang ilang insidente ng sunog sa Chongqing Industrial Park na sanhi ng galit ng isang manggagawa na hindi nabayaran. Sa mga pangyayaring ito, isang malinaw na pattern ang lumalabas na ang hindi pagbabayad ng sahod, pagkalugi ng mga negosyo at mga pagsasara ng kumpanya ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa China. Pati na rin ang mga pangyayaring tulad ng mga protesta ng mga manggagawa sa mga lokal na gobyerno at ang pagbagsak ng ilang kumpanya dahil sa hindi nila kayang tustusan ang kanilang mga obligasyon. Ang mga ito ay nagpapakita ng malalim na problema sa ekonomiya ng China at ang lumalalang pagkakabahabahagi sa lipunan. Habang ang mga protesta ay dumarami, nahaharap naman ang CCP sa mas malaking pagsubok kung paano nito haharapin ang patuloy na lumalalang sitwasyon ng ekonomiya habang ang mga tao ay patuloy na lumalaban para sa kanilang mga karapatan at kabuhayan. Ngayon, sa ilalim ng matinding pressure mula sa mga protesta at ang pagbagsak ng ekonomiya dulot ng taripa, lumalabas ang isang tanong kung hanggang kailan kaya tatagal ang paghihirap ng mga mamamayang Tsino. Sa kabila ng mga pagsubok at lumalalang kalagayan sa China, patuloy ang mga protesta at pakikibaka ng mga mamamayan laban sa hindi pantay-pantay na pamamahagi ng yaman at hindi pagkakabayad ng mga sahod. Habang ang CCP ay nagsasagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang stability, paano pa kaya tatagal ang sitwasyon ng mga ordinaryong mamamayan sa gitna ng mga patuloy na hamon na ito? Ano sa tingin mo ang magiging epekto ng mga protestang ito sa hinaharap ng China? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.